Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingera-antingera ko dyan. Sa video po na ito, isi-share ko po sa inyo ang orasyon na para sa ngipin ng kidlat. Ano po? So, bago pa man po ang lahat, kung ang video na ito ay hindi para sa inyo, skip na lamang po. At kung kagaya ko po kayo na mahilig sa mga ganitong usapan, tara na po, huwag na po tayong mag-waste pa ng time. But before anything else po, syempre, pabango at sana makarating sa inyo ang swerte na para sa akin din. So, ang ngipin po ng ngipin ng kidlat, ito po ay napaka malakas na bahagi ng ating spiritual na paniniwala. Agimat, anting-anting, ano po, ito ay napakaganda na daladala sa ating katawan. So, tulad po ng mga maraming antingero, I'm sure na marami po sila na koleksyon ng agimat ng ngipin ng kidlat. So, sige na po, dire-diretso na tayo. Ang ngipin ng kidlat ay itinuturing sa mga lumang espiritual na tradisyon ng Pilipinas na ito ay matibay na agimat. Kadalasan ito ay gamit para sa mga proteksyon laban sa kulam, laban sa barang at masamang espiritu, tagabulag at tagilid. Ika nga, ginagamit din ito sa invisibility or deflection against harm. Ano po? Lakas ng loob at kapangyarihan sa loob ng katawan. So, sinasabi po na ang sino man na merong tanga na ngipin ng kidlat, ito ay merong kakayanan na physical, at ito ay pwedeng magamit sa pag-invisibility, at pwedeng panggamit sa proteksyon. So ito po ay kadalasan ginagamit ng mga mandirigma, kadalasan ginagamit ng mga albularyo, manggagamot, at syempre mga antingero. Narito po ang orasyon para sa ngipin ng kidlat na pwedeng gamitin upang i-activate, basbasan at gamitin bilang espiritual na panangga. Pero bago ko po ibibigay sa inyo ang orasyon, kailangan po muna natin na malaman kung paano ang paggamit nito. Importante po syempre, kasi mga step by step dapat malaman natin kung paano ang pag-alaga or ang pag-alaga. Hindi ito ang topic natin, hindi sa pag-alaga. Ang orasyon lang po ng mutya ng kalimutan mutya ng kidlat. may nag-aagaw po. So, ang ritual po na kailangan natin gawin kapag i-activate natin or pasunodin natin ang ngipin ng kidlat, ito po ay dapat, number 1, ihanda ang ngipin ng kidlat. Ihanda po ang ngipin ng kidlat, linisin ito sa suka ng niyog or kaya sa langis ng niyog or may langis na may sampagita. So, importante po kasi nalilinisin natin ang ating mga mutya. Pero dito dahil sa ito ay mutya ng ngipin ng kidlat, ito po ay kailangan linisin na masyado. So, patuyuin po sa araw, patuyuin niyo sa araw, sa sinag ng araw. Sa araw ng Martes o kaya Huwebes.
Ito ay importanteng araw para sa mga mandirigma or ginagamit itong araw sa pagritual ng mga tao na gustong manalo sa laban. So ito po ang dapat na araw na isaalang-alang ninyo kung gagamitin ninyo ito sa pag-activate or sa pagdasal para ang kidlat, ang ngipin ng kidlat ay mapa sa inyo, yung magsunod sa inyo. Ano po? Tapos, bibigkasin po ang orasyon. Pagbigkas ng orasyon, sa gabi, bago maghating gabi, sindihan po ang puting kandila or asol or blue na kandila. Hawakan ang gitna, ay hawakan ang agimat. Hawakan po ang agimat, hawakan ang agimat gamit ang kanang kamay. Gamit ang kanang kamay. Bigkasin ang orasyon ng 3 beses. Kailangan po ang pagbigkas ng orasyon ay dapat mahina, yung slowly po pag nagsasalita ka ng orasyon. Kasi dapat feel mo siya at dapat hindi magkamali. Kasi importante po na yung orasyon maintindihan mo at ma-feel mo na inaano mo doon sa isinasalin mo doon sa kidlat para yung kidlat, yung batong kidlat mapa sunod mo. Ano po? Tapos pag lalagay ng bato or mutya ng kidlat kung saan mo ito pwedeng ilagay. Maaari mo itong itali sa itim or pulang sinulid. Siyempre, malaking sinulid. Ano po kasi, halimbawa, kung Tapos, o pwede mo itong isuot, pwede mong kwintas or singsing. Or maganda po kasi kapag nakatago, kasi para hindi makita ng tao. Huwag hayaan na mahulog ito sa lupa na walang balot. Kasi kailangan po may balot na siya once na iyong dinasalan. Once na inarasyonan mo na siya. Tapos, huwag mo itong pahahawakan sa iba unless na binigyan mo ng permission na hawakan. Ano po? So, eto na po. Kung mag-ready na po kayo, meron na kayong papel at ballpen or lapis, ito na po ang orasyon. Salamat po.